Anak ko, ang sarili kong dugo at laman. Ang batang inilawan ko ang mundo mula noong siya ay sanggol pa lamang. Ang batang kinarga ko nung siya ay may sakit. Ang batang ipinangako sa akin na hinding-hindi niya ako iiwan. Siya pala ang papatay sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak na palamunin sa sarili kong pamamahay. Narinig ko iyon, malinaw na malinaw. Sinabi niya iyon sa harap ng kanyang asawa. Sa harap ng manugang ko na si Vanessa, ang sakit, ang hiya. Parang sinaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Noong mga sandaling iyon, gusto kong lumubog sa lupa sa sobrang kahihiyan. Ako? Palamunin? Ako na nagbigay ng lahat? Pero ang hindi ko alam, ang hiyang iyon ay simula pa lamang. Dahil ang tunay na bangungot ay hindi nangyari sa loob ng bahay. Nangyari ito sa gitna ng isang malawak at mainit na lawa sa Batangas. Nagising ako na ang tanging kasama ko ay ang bunso kong anak na si Angel, 12 taong gulang, walang kamuwang-muwang. At ang iniwan sa amin ng kuya niya, isang sulat, isang kapirasong papel na dumurog sa pagkatao ko bilang isang ina. Ang sabi sa sulat, "Patawad, inay, pero wala kaming ibang pagpipilian." Wala silang ibang pagpipilian? Ang totoo ay ginawa nila kaming basura. Itinapon sa gitna ng tubig para mamatay, para malunod, para mawala na ang sagabal sa kanilang mga plano. Ang walang utang na loob ay kulang na salita para ilarawan ang ginawa nila. Ito ay demonyo. Bumalik tayo sa simula. Dahil gusto kong maintindihan ninyo kung bakit ganito na lamang ang sakit na nararamdaman ko. Ako si Elena, 55 taong gulang, isang byuda. Mula nang mamatay ang asawa ko, ako na ang tumayong ama at ina sa pamilyang ito. Ako ang naging ilaw ng tahanan sa mga panahong madilim ang aming buhay. Hindi naging madali ang buhay namin, pero kinaya ko. Kinaya ko ang lahat para kay Ramon. Si Ramon ang panganay ko. Siya ang pag-asa ko noon. Naalala ko pa nung nag-aaral siya sa kolehiyo. Halos hindi ako kumain ng masarap para lang maibigay ang tuition fee niya. Nagtrabaho ako ng doble. Tiniis ko ang pagod. Tiniis ko ang puyat. Kahit nung nag-asawa siya kay Vanessa, ako pa rin ang sumagot sa lahat. Ang kasal nila, ako ang nagbayad. Ang bahay na tinitirhan nila noon, ako ang nagbigay ng paunang bayad. Inisip ko noon, balang araw, susuklian nila ang pagmamahal ko. Hindi ko naman hinihiling na bayaran nila ako ng pera. Ang gusto ko lang ay kaunting respeto, kaunting pagmamahal. Pero nagkamali ako. Habang tumatagal, parang nagiging hangin na lang ako sa paningin nila. Nasa iisang bahay kami, pero parang hindi nila ako nakikita. Kapag nagluluto ako ng paborito nilang ulam, ni hindi man lang sila magpapasalamat. Kakain sila, iiwan ang pinagkainan sa lababo at aakyat sa kwarto. Ako na ang nagluto, ako pa ang maghuhugas. Para akong naging kasambahay sa sarili kong pamamahay. Minsan, narinig ko si Vanessa na kausap ang kaibigan niya sa telepono. Ang sabi niya, "Hay naku Mare, ang hirap talaga kapag may matandang kasama sa bahay. Pakialamera na nga, dagdag pa sa gastos." Dagdag sa gastos? Ako ang nagbabayad ng kuryente, ako ang bumibili ng pagkain, ako ang nagbabayad ng tubig. Pilit kong pinalampas yun. Sabi ko sa sarili ko, "Hayaan mo na Elena, matanda ka na. Intindihin mo na lang, baka pagod lang sila sa trabaho." Pero hindi ko alam. Ang pagtitiis ko pala ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para tapakan ako lalo. Inakala nila na dahil tahimik ako ay mahina ako. Inakala nila na dahil nagbibigay ako ay wala na akong ititira para sa sarili ko. Doon sila nagkamali. Ang hindi alam ni Ramon at ni Vanessa, may iniwan sa akin ang yumaong asawa ko. At mayroon din akong minana mula sa kapatid ko na kamakailan lang pumanaw. Hindi lang ito basta lupa. Ito ay isang malawak na lupain sa Batangas na ngayon ay hinahabol ng mga malalaking developer. Ang halaga nito, hindi barya, hindi lang milyon. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 300 milyong piso. Oo, tama ang narinig ninyo, 300 milyong piso. Itinago ko ito sa kanila. Hindi dahil sa madamot ako, kundi dahil gusto kong protektahan ang kinabukasan ng bunso kong si Angel. At gusto kong makita kung mahal ba talaga ako ni Ramon kahit wala akong pera. Pero nalaman nila. Hindi ko alam kung paano, pero nalaman ni Ramon ang tungkol sa lupa.
At doon nagbago ang lahat. Bigla silang bumait. Biglang nagkaroon ng family bonding. Biglang niyaya kami sa isang private resort sa Batangas. Akala ko totoo na. Akala ko nagbago na ang ihip ng hangin. Sumama ako dahil nakita ko si Angel na masayang-masaya na makasama ang kuya niya. Pero patibong lang pala ang lahat. Ang tsa na ibinigay ni Vanessa, may lason, pangpatulog. Ang bangkang sinakyan namin, sira ang makina. Iniwan nila kami sa gitna ng lawa habang tulog na tulog. Ang akala nila, kapag nagising kami, mamamatay kami sa uhaw at init ng araw. O di kaya ay malulunod kami sa lalim ng tubig. Ang plano nila ay palabasin na naaksidente kami. O di kaya ay nawala sa sarili at nagpakamatay. Sa ganung paraan, makukuha ni Ramon ang lahat, ang lupa, ang pera. Ang insurance na lihim niyang kinuha sa pangalan ko. Akala nila tapos na ako. Akala nila napatay na nila ang matandang pabigat. Pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ako si Elena, ako ang nanay na humarap sa lahat ng bagyo para buhayin sila. At hawak ko ang isang alas na hindi nila inaasahan. Ang ebidensya, ang sulat, ang tsa, at ang kagustuhan kong mabuhay para sa anak kong si Angel. Ang inaakala nilang mahinang lola ay handang lumaban na parang leon. Nang magising ako sa bangkang iyon, sa gitna ng kawalan, una kong naramdaman ay takot. Pero nang makita ko ang mukha ni Angel na sunog na sa araw at uhaw na uhaw, ang takot ay napalitan ng galit. Matinding galit. Paano nagawa ng isang kapatid na iwan ang kanyang bunsong kapatid para mamatay? Paano nagawa ng isang anak na ipapatay ang sarili niyang ina para sa pera? Tumingala ako sa langit at sumumpa sa Diyos. Hindi ako mamamatay dito. Hindi ngayon, babalik ako. Hindi lang para mabuhay, kundi para bawiin ang dangal na inalis nila sa akin. Gusto nila akong patahimikin? Pwes, ang boses ko ang magiging huling bagay na maririnig nila bago sila mabulok sa kulungan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Ito ay para sa lahat ng magulang na binaliwala. Para sa lahat ng inang nagsakripisyo pero sinuklian ng katrayduran. Kukunin ko ang lahat ng kinuha nila. Hindi lang ang pera, pati ang kalayaan nila. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga si Elena. Ang araw na iniwan nila ako sa lawa ay ang araw na hinukay nila ang sarili nilang libingan. Bago ko ituloy ang kwento kung paano kami nakaligtas ni Angel sa gitna ng lawa ng walang sagwan at walang makina. Gusto ko munang tanungin kayo. Kayong mga nanunood sa akin ngayon, naranasan nyo na bang maramdaman na parang estranghero kayo sa sarili nyong pamilya? Yung ibinigay mo na ang lahat, pero sa huli, ikaw pa ang masama, ikaw pa ang nagkulang. Kung naramdaman nyo na ang sakit na naramdaman ko, pakiusap, i-like at i-share ang videong ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman taga saan po kayo nanonood? Luzon ba, Visayas o Mindanao? O baka nasa ibang bansa kayo ngayon nagtitiis para sa pamilya? Kwentuhan niyo ako dahil dito hindi kayo nag-iisa. Handa na ba kayong malaman kung paano ko tinalo ang sarili kong anak sa sarili niyang laro? Makinig kayo. Dahil nagsisimula pa lang ang laban, ang init, iyon ang unang naramdaman ko. Hindi ito yung init na masarap sa pakiramdam kapag umaga. Hindi ito yung init ng araw na sumisilip sa bintana ng kwarto ko sa Cavite. Iba ito, mabigat, masakit sa balat, nakakasakal. Para bang may nakadagan sa dibdib ko na hindi ako makahinga. Sinubukan kong igalaw ang mga daliri ko. Mabigat, parang hindi akin ang katawan ko, ang ulo ko. Diyos ko, ang sakit ng ulo ko, parang binibiyak sa dalawa. At may pumipintig sa likod ng aking sentido. Uhaw, sobrang uhaw, tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Parang papel de liha ang dila ko. Nasaan ako? Pinilit kong imulat ang aking mga mata. Silaw, sobrang liwanag, asul. Puro asul lang nakikita ko. Langit, pumikit ako ulit at doon ko naramdaman. Ang paggalaw, ang pagduyan, umiindayog ang hinihigaan ko at naamoy ko na ang amoy ng tubig, ang amoy ng lansa, ang amoy ng mainit na bakal. Wala ako sa kama ko. Wala ako sa resort na tinutuluyan namin. Napaupo ako ng bigla. Umikot ang paningin ko sa hilo. Tubig. Tubig sa lahat ng direksyon. Nasa gitna ako ng lawa. Ang lawa ng Taal sa Batangas. Kilala ko ang lawang ito, pero ngayon, mukha itong sementeryo na walang hangganan. Inay? Napalingon ako sa tabi ko.
Si Angel, ang bunso ko, nakulubot ang noo ko sa pag-aalala. Nakahiga siya sa sahig ng bangka. Suot pa rin niya ang kanyang life vest. Mapula na ang kanyang mukha. Sunog na sa araw ang kanyang balat. Dali-dali ko siyang hinawakan. Mainit. Pero humihinga pa. Salamat sa Diyos, buhay pa ang anak ko. Angel, anak, gumising ka. Umungol lang siya. Mukhang antok na antok pa rin. Teka, bakit kami nandito? Naalala ko ang huling nangyari. Nasa bangka kami kanina. Kasunod namin ang bangka ni Ramon at Vanessa. Nag-abot si Vanessa ng tsaa sa termos. Inay, uminom kayo, pampakalma ito. Sabi niya. Ininom ko. Ininom din ni Angel. Tapos, wala na, dilim na. Napatingin ako sa paligid ng bangka. Isang maliit na bangkang demotor. Kailangan nating umalis dito. Kailangan naming makasilong. Gumapang ako papunta sa makina sa likuran. Hahawakan ko na sana ang susian. Pero natigil ako. Nanlamig ang buong katawan ko kahit tirik na tirik ang araw. Wala. Walang susi. Walang susi sa ignition. At hindi lang basta nawawala. Nakita ko ang mga kable, putol. Hindi na putol ng kusa. Pinutol, ginupit, sinadya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ramon? Tawag ko. Vanessa? Walang sumagot. Tanging hampas lang ng tubig sa bangka ang naririnig ko. Hinanap ko ang sagwan. Dapat may sagwan ang bawat bangka. Wala. Tiningnan ko ang ilalim ng upuan. Wala ring sagwan. Wala kaming magagamit para makaalis dito. Kinapkap ko ang bulsa ko, ang cellphone ko. Wala. Ang bag ko. Nakita ko ang bag ko sa isang sulok. Binuksan ko agad. Wala ang wallet ko. Wala ang cellphone ko. Tinangay nila ang lahat. Iniwan kami dito na parang mga hayop na naghihintay ng katayan. Bakit? Bakit nila ginawa ito? Doon ko nakita ang isang bagay na nakaipit sa ilalim ng isang bato sa sahig ng bangka, isang papel. Nanginig ang kamay ko habang inaabot ito. Binuklat ko ang papel. Kilala ko ang sulat kamay na ito kay Ramon. Sa anak ko, binasa ko ang nakasulat. Patawad inay, pero wala kaming ibang pagpipilian. Nabitiwan ko ang papel. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ito aksidente. Hindi kami naligaw. Ang anak ko. Ang panganay ko. Ang batang pinalaki ko ng mag-isa. Siya ang nagplano nito. Gusto niya kaming mamatay. Gusto niyang mamatay ang sarili niyang ina at ang sarili niyang kapatid. Tiningnan ko si Angel na natutulog pa rin. Walang kaalam-alam. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa sakit. Sakit ng pagtataksil. Pero sa gitna ng luhang iyon, may nabuong desisyon sa puso ko. Pinuyod ko ang buhok ko, pinunasan ko ang mukha ko. Hindi. Hindi ako papayag na magtagumpay sila. Akala nila mahina ako. Akala nila tapos na ako. Pwes, magugulat sila. Dahil ang inang tinapon nila ay babalik. At kapag bumalik ako, maniningil ako. Tiningnan ko ang pampang sa malayo. Siguro ay mga ilang kilometro ang layo. Malayo. Mahirap. Pero kakayanin ko. Para kay Angel. Para sa katarungan. Ang katahimikan sa gitna ng lawa ay nakabibingi. Wala kang maririnig kundi ang mahinang hampas ng tubig sa gilid ng aming bangka at ang mabigat na paghinga ng aking anak na si Angel. Nakahiga pa rin siya. Walang malay. Ang balat niya ay namumula na sa tindi ng sikat ng araw. Sinubukan kong tumayo. Umiikot ang paningin ko. Ang sakit ng ulo ko ay parang binabarena. Pero kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman kung may naiwan ba silang kahit ano. Kahit tubig. Kahit pagkain, kahit sagwan. Ginalugad ng mga kamay ko ang bawat sulok ng maliit na bangkang demotor. Wala ang susi sa ignition. Alam ko na yon. Pero baka may tinago sila sa ilalim ng mga upuan. Kinapa ko ang ilalim ng bangko. Wala. Binuksan ko ang maliit na compartment sa unahan. Wala ring laman. Walang radyo, walang flare gun, walang tali. Tinangay nila ang lahat. Ang tanging naiiwan ay ang init ng araw at ang kawalan ng pag-asa. Pero teka, may nakita ako. Sa isang sulok, malapit sa kung saan nakahiga ang aking paanan kanina, may isang bagay na pamilyar. Isang termos. Kulay asul na termos. Ito yung termos na laging dala ni Vanessa kapag nagpupunta siya sa gym. Ito rin ang termos na inabot niya sa akin kaninang umaga bago kami sumakay ng bangka. Dali-dali ko itong kinuha. Magaan na ito.
Halos wala ng laman. Binuksan ko ang takip. Inamoy ko ang laman. Amoy mint. Amoy herbal. Pero sa ilalim ng amoy ng mint, may iba pang amoy. Mapait, matapang, amoy gamot. Biglang bumaliktad ang sikmura ko. Naalala ko ang lasa nito kanina. Matamis. Pero may pait sa dulo na pilit tinatakpan ng lasa ng asukal at mint. Nilason nila kami. Binitiwan ko ang thermos. Gumulong ito sa sahig ng bangka at tumama sa isang bato. Isang bato? Bakit may bato sa loob ng bangka? Tiningnan ko itong mabuti. Isang makinis na bato na parang sadyang inilagay doon at sa ilalim nito. May kapirasong papel na nakatupi. Kinuha ko ang papel. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang pawis sa aking noo ay humahalo sa luha na nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Binuklat ko ang papel. Isang sulat kamay. Kilalang kilala ko ang sulat na ito. Ito ang sulat ng batang tinuruan kong humawak ng lapis noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Ito ang sulat ng batang gumagawa ng birthday card para sa akin tuwing sasapit ang kaarawan ko. Sulat ito ni Ramon. Ang panganay ko, binasa ko ang nakasulat. Maikli lang, walang paligoy-ligoy. Patawad inay, pero wala kaming ibang pagpipilian. Paulit-ulit ko itong binasa. Patawad inay, patawad. Humingi siya ng tawad habang iniwan niya ang sarili niyang ina at kapatid para mamatay sa gitna ng lawa. Wala kaming ibang pagpipilian. Anong klaseng pagpipilian ang pumatay ng tao? Ang pumatay ng pamilya? Napaupo ako sa sahig ng bangka. Hindi ito panaginip. Hindi ito aksidente. Ang akala kong masayang bakasyon. Ang akala kong family bonding. Ang akala kong pagbabago ni Ramon. Lahat ng iyon ay palabas lang. Isang malaking dula-dulaan kung saan ako at si Angel ang mga biktima. Tiningnan ko si Angel. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Hindi niya alam na ang kuya na iniidolo niya, ang kuya na sabik niyang makita, ay siya ring kuya na nagpainom sa kanya ng lason. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa sa init ng araw na tumatama sa balat ko. Mas masakit pa kaysa sa uhaw na nararamdaman ko. Ang puso ko ay parang pinipiga. Paano nangyari ito? Saan ako nagkulang? Minahal ko naman siya. Ibinigay ko ang lahat. Nagtrabaho ako ng marangal para mapalaki siya ng maayos. Pero bakit ganito ang sukli? Ang sulat na ito. Ito ang ebidensya ng kanilang kasamaan. Gusto nilang palabasin na nagpakamatay kami. Nasumuko na ako sa buhay at idinamay ko ang anak ko. Kaya pala nawawala ang mga gamit. Kaya pala may sulat na ganito. Kapag natagpuan ang mga bangkay namin dito, pagkalipas ng ilang araw, iisipin ng mga pulis na murder-suicide ang nangyari. Na pinatay ko ang anak ko at nagpakamatay ako dahil sa depression. Napakatalino, napakasamang plano. Hinawakan ko ng mahigpit ang papel. Nilukot ko ito sa galit. Pero hindi. Hindi ko ito itatapon. Itatago ko ito. Dahil ito ang magiging sandata ko. Kung akala ni Ramon at Vanessa na matatapos ang kwento namin dito sa gitna ng lawa, nagkakamali sila. Buhay pa ako. At hanggat humihinga ako, hindi sila magtatagumpay. Tiningnan ko ulit ang malawak na tubig. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong balikan ang lahat. Kailan ba nagsimula ang lahat ng ito? Bumalik ang isip ko sa nakaraan. Sa panahon na tahimik pa ang buhay namin. Bago dumating ang pera, bago dumating ang kasakiman, bago ang bangungot na ito, simple lang ang buhay ko. Ako si Elena, isang freelance accountant. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa pagtitipid. Mula nang mamatay ang asawa ko sa isang aksidente sa sasakyan 10 taon na ang nakararaan. Ako na ang bumuhay sa mga anak ko. Maliit lang ang kita ko. Pero sapat naman para sa aming pang-araw-araw ni Angel. Nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Nakakapag-aral si Angel. May maliit kaming bahay sa Cavite. Masaya na ako doon. Tahimik. Walang gulo. Si Ramon naman. Matagal na siyang bumukod. Mula nang mag-asawa siya kay Vanessa. Halos hindi na siya dumadalaw. Kung tatawag man siya, iyon ay para mangutang. O di kaya ay para humingi ng pabor. Madalas. Pasko at birthday lang namin siya nakikita. At minsan. Kahit text ay wala pa. Nasasaktan ako noon. Siyempre, nanay ako. Sino bang nanay ang hindi nangungulila sa anak? Pero iniintindi ko na lang. Sabi ko sa sarili ko, may sarili na siyang pamilya.
Busy siya sa trabaho. Hayaan mo na, Elena. Pero nagbago ang lahat 2 buwan na ang nakakaraan. Ang kapatid kong dalaga na nasa probinsya ay pumanaw dahil sa sakit. Wala siyang asawa at anak. Kaya ako ang naiwanan niya ng lahat ng ari-arian. Akala ko. Pero nagulat ako nang kausapin ako ng broker at ng abogado. Ang lupa pala ng kapatid ko ay nasa isang lugar na uunlad ng husto. Tatayuan daw ito ng malaking logistics hub at data center ng mga dayuhan. Nung sinabi ng appraiser ang halaga, halos himatayin ako. 300 milyong piso. Hindi ako makapaniwala. Ang isang simpleng byuda na katulad ko, biglang naging milyonaryo. Ang una kong naisip ay si Angel. Sa wakas, hindi na siya mahihirapan. Makakapag-aral siya sa magandang unibersidad. Mapapaayos namin ang bubong ng bahay na tumutulo kapag umuulan. Hindi ko na kailangang magpuyat sa pagbabalanse ng libro ng ibang tao hanggang sa lumabo ang mata ko. Ang saya ko noon. Ang pera palang ito ang magdadala ng sumpa sa buhay namin. Nalaman ni Ramon ang tungkol sa mana. Hindi ko alam kung paano. Baka may nakapagsabi sa kanya. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang anak ko na hindi man lang makatawag dati. Biglang araw-araw nang nasa bahay. May dalang prutas, may dalang pasalubong. Inay, ang sarap pakinggan. Bumalik na ang dating Ramon. Ang malambing na Ramon nung bata pa siya. Isang gabi. Inay, sabi niya. Ang seryoso ng mukha niya. Kailangan nating protektahan ang asset na yan. Delikado ang panahon ngayon, maraming manloloko. Tumango ako. Naniniwala sa kanya. Ilipat natin sa isang family trust, sabi niya. Ako na ang bahala mag-asikaso para hindi ka na ma-stress. Para sigurado tayo na hindi mawawala ang pera para kay Angel. Muntik na akong pumayag. Pero may pumigil sa akin. Siguro ay ang instinct ng isang accountant o baka ang kutob ng isang ina. Sabi ko, pag-iisipan ko muna, anak. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha niya, ang paghigpit ng panga niya, pero agad din siyang ngumiti. Sige, inay, basta para sa ikabubuti natin ito. Naging mapaghinala ako. Sinimulan kong imbestigahan ang buhay ng anak ko. At doon ko natuklasan ang totoo. Hindi siya successful businessman gaya ng sinasabi niya. Baon siya sa utang. Nakita ko ang mga demand letter. Si Vanessa naman ay lulong sa pagbili ng mga mamahaling gamit kahit wala namang pera. Ang utang nila, 5 milyon. Hindi niya gustong protektahan ang pera ko. Gusto niyang bayaran ang utang niya gamit ang pera ko. At ang sobra, gusto niyang lustayin ulit sa sugal. Nasaktan ako ng sobra nung malaman ko iyon. Ang anak ko, tinitingnan ako hindi bilang ina, kundi bilang isang bangko, isang ATM machine. Pero hindi ko siya kinumpronta. Natakot ako na baka layuan niya ulit ako. O baka magalit siya. Naghintay ako, nagmasid. Dahil habang naghihintay ako, sila naman ay nagpaplano na pala ng mas masama pa kaysa sa pagnanakaw. Nagpaplano na silang pumatay. 1 linggo matapos kong tanggihan ang pagpirma sa trust fund. Tumawag si Vanessa. Ang boses niya sa telepono ay napakatamis. Parang pulot. Inay! Masigla niyang bati. May surprise kami sa inyo ni Ramon. Mag-outing tayo, family bonding, sa isang private resort sa Batangas, malapit sa lawa, maganda doon. Gusto ko sanang tumanggi. Ang bigat ng pakiramdam ko sa kanila mula nung malaman ko ang tungkol sa utang. Pero narinig ni Angel ang usapan. Nakita ko ang kislap sa mata ng bunso ko. Mami? Talaga? Kasama si Kuya Ramon? Tanong niya. Sige na, Mami. Miss na miss ko na si Kuya. Tiningnan ko ang anak ko. Ang saya-saya niya. Paano ko ipapaliwanag sa isang 12 taong gulang na ang kuya niya ay mukhang pera, na ang kuya niya ay baon sa utang? Hindi ko kaya. Ayaw kong sirain ang imahe ng kuya niya sa paningin niya, kaya pumayag ako. Pero bago kami umalis, may nangyari na lalong nagpadagdag ng kaba sa dibdib ko. Nasa bahay namin si Ramon. Naiwan niya ang kanyang iPad sa lamesa habang nasa banyo siya. Tumunog ito. May pumasok na email. Hindi ko ugaling makialam ng gamit ng iba, pero nakita ko ang subject line at parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang nakalagay, Maternal Capacity Evaluation and Guardianship Options.
Binuksan ko ito ng mabilisan. Ang laman ng email ay tungkol sa mga paraan kung paano maidedeklara na ang isang magulang ay mentally incapacitated o wala na sa katinuan. Kapag napatunayang ito, ang anak ang magiging guardian. Ang anak ang hahawak ng lahat ng ari-arian. Nanginginig ako habang binabasa ito. Gusto akong palabasin ni Ramon na baliw, na ulyanin, para makuha niya ang lupa. Binalik ko ang iPad sa dati nitong pwesto bago siya lumabas ng banyo. Dapat hindi na ako sumama. Dapat nagdahilan na lang ako. Pero naisip ko, kailangan kong malaman kung hanggang saan sila aabot. Kailangan kong makita ang mga kilos nila. At higit sa lahat, ayokong biguin si Angel. Kaya sumama pa rin kami. Nakasakay kami sa kotse ni Ramon. Kwento siya ng kwento sa kuya niya tungkol sa school. Tungkol sa crush niya, si Ramon. Pero ang mga mata niya, hindi tumitingin sa akin sa salamin. Nang makarating kami sa resort, namangha ako, maganda nga. May malaking bahay na gawa sa kahoy at salamin. Pero napansin ko agad ang isang bagay. Walang tao, walang staff, walang receptionist, walang ibang guest. Nirentahan namin ang buong lugar, inay, sabi ni Vanessa habang bumababa kami ng sasakyan. Para exclusive, napakaganda pakinggan. Pero sa pandinig ko nung oras na yon, nakakatakot. Walang signal ang telepono. Kung may mangyaring masama dito, walang makakarinig sa amin. Ang hapunan nung gabing iyon ay barbecue. Masarap ang pagkain, pero parang may bikig sa lalamunan ko. Nagkwentuhan sila, nagtawanan. Inay, kumain pa kayo. Inay, gusto niyo ng juice? Masyadong perfect, masyadong maasikaso, parang pilit na pilit. Binabantayan ko si Angel habang natutulog siya sa tabi ko. Narinig ko ang mga yabag sa labas ng kwarto namin. Narinig ko ang bulungan nina Ramon at Vanessa sa kabilang kwarto. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila, pero ramdam ko ang tensyon sa boses nila. Bukas. Narinig kong sabi ni Vanessa. Dapat bukas na. Bukas? Anong meron bukas? Dapat pala ay kinuha ko na si Angel nung gabing iyon at tumakas kami. Dapat naglakad na lang kami pauwi. Pero hindi ko ginawa. Anak ko pa rin siya. Na pera lang ang gusto niya. Ang bukas na tinutukoy nila ay ang araw ng aming kamatayan. Kinabukasan, napakaganda ng panahon. Ang langit ay asul na asul. Ang lawa ay kalmado at parang salamin. Maagang nagising si Ramon at Vanessa. Good morning, inay. Mukha siyang masaya. Magrenta tayo ng bangka. Pumayag ako. Wala naman akong dahilan para tumanggi. Pumunta kami sa maliit na dock ng resort. May 2 maliit na bangkang demotor doon. 2 ang kukunin natin. Para masaya. Tuwang-tuwa si Angel. Sumakay kami sa mga bangka. Si Ramon naman sa kanila. Ang sarap ng hangin. Nakalimutan ko sandali ang mga problema ko. Nakita ko ang ngiti ni Angel habang hinahawi niya ang tubig gamit ang kamay niya. Sulit na rin siguro ang pagpunta dito. Naisip ko, malayo na kami sa resort. Tumigil ang bangka ni na Ramon. Sandali lang, sigaw ni Vanessa. Kumaway siya sa amin. Inilapit ko ang bangka namin sa kanila. Inay, baka ma-dehydrate kayo. Gawa ko, inabot niya sa akin ang thermos. Ang ganda ng ngiti niya. Salamat Vanessa, sabi ko. Binuksan ko ang takip. Inamoy ko. Amoy mint. Inom ka anak. Pagkatapos ay ako naman. Pero nung lumunok akong kondo pinansin sa akin, ang mga mata niya ay parang naghihintay. Oo anak, masarap, sabi ko. Sige, una na kami ng konti ha. Sigaw niya. Nagsimula silang lumayo. Sinubukan kong sundan sila. Pero biglang may nangyari. Bumigat ang mga kamay ko. Napakurap ako. Ang asul na langit ay parang umiikot. Mami! Narinig ko ang boses ni Angel. Lumingon ako sa kanya. Mami, inaantok ako, sabi niya. At bigla na lang. Bumagsak siya sa sahig ng bangka. Angel! Sigaw ko. Gusto ko siyang lapitan. Ang tsa! Tumingin ako sa direksyon ni na Ramon. Nakikita ko si Vanessa na nakatayo sa likod ng bangka. Hindi siya kumakaway. Nakatayo lang siya. Pinapanood kami. Pinapanood kaming mawalan ng malay. Ramon! Sinubukan kong sumigaw. Anak! Pero wala nang lumabas na boses. Ang mundo ay naging madilim. Ang huling bagay na nakita ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim ay ang papalayong bangka ng sarili kong anak.
iniwan nila kami. At pagkatapos, wala na. At ang nakakabinging katahimikan ng lawa. Kailangan kong magdesisyon. Tiningnan ko ang araw. Pababa na ito. Ilang oras na lang at didilim na. Kapag inabutan kami ng gabi dito sa gitna ng lawa, tapos na ang lahat. Hindi na kami makikita ng kahit sino. At ang lamig ng gabi ang papatay sa amin. Tiningnan ko si Angel. Gising na siya pero hilo pa rin. Ang mga labi niya ay bitak-bitak na sa uhaw. Angel, sabi ko. Hinawakan ko ang mukha niya, ang init ng balat niya. Anak, makinig kang mabuti sa akin. Tumingin siya sa akin, takot na takot ang mga mata niya. Aalis si Inay sandali. Lalangoy ako papunta sa Pampang. Hihingi ako ng tulong. Umiling siya agad. Niyakap niya ang binti ko. Wag, Inay. Wag mo akong iwan. Baka hindi ka na bumalik. Dumudugo ang puso ko. Gusto ko siyang yakapin at sabihing hindi ko siya iiwan. Pero kung mananatili ako dito, pareho kaming mamamatay. Babalik ako, anak. Pangako. Hinding-hindi kita iiwan. Pero kailangan kong gawin ito para mabuhay tayo. Dito ka lang. Huwag kang gagalaw. Huwag kang iinom ng tubig sa lawa. Magdasal ka lang. Hinalikan ko siya sa noo. Ang huling halik ng isang ina na hindi sigurado kung makikita pa ang kanyang anak. Hinubad ko ang sapatos ko. Tinali ko ang buhok ko, tiningnan ko ang Pampang. 3 kilometro o baka higit pa. Noong kabataan ko, varsity ako sa paglangoy. Pero 55 taong gulang na ako ngayon. Masakit na ang mga kasukasuan ko. At may lason pa sa katawan ko galing sa tsa. Pero wala akong choice. Tumalon ako sa tubig. Ang lamig. Parang yelo na sumampal sa buong katawan ko. Nanigas ang kalamnan ko sandali. Pero nagsimula akong kumampay. 1, 2, hingang malalim. 1, 2, hingang malalim. Sa unang mga minuto, akala ko kaya ko. Pero habang tumatagal, bumibigat ang tubig. Ang bawat kampay ng braso ko ay parang may nakataling bato. Ang bawat sipa ng paa ko ay parang hinihila ako pa ilalim. Nagsimulang sumakit ang dibdib ko. Ramon! Bulong ko sa isip ko. Naalala ko nung tinuturuan ko siyang lumangoy nung bata pa siya. Hawak-hawak ko siya sa bewang. Sabi ko, huwag kang matakot anak, nandito si nanay, hindi kita bibitawan. Ngayon, siya ang binitawan ako sa gitna ng laot. Ang galit, iyon ang naging gasolina ko. Sa bawat oras na gusto ng sumuko ng katawan ko. Sa bawat oras na hinihila ako ng antok at pagod. Iniisip ko ang mukha ni Ramon at Vanessa. Iniisip ko ang ngiti nila habang iniabot ang lason. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay habang sila ay nagpapakasaya sa pera ko. Kailangan kong mabuhay para makita nilang nabigo sila. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Manhid na ang mga braso ko. Umiinom na ako ng tubig lawa. Nauubo ako. Diyos ko, dasal ko. Tulungan niyo po ako. Hindi para sa akin, para kay Angel. Huwag niyo po siyang pabayaan. Parang sasabog na ang baga ko. Malapit na akong sumuko. Gusto ko na lang pumikit at hayaang lamunin ako ng tubig. Napakasarap sigurong matulog na lang. Pero nakita ko ang imahe ni Angel. Naghihintay sa bangka. Umiiyak. Inay! Inay! Dumilat ako. Nakita ko ang Pampang. Malapit na. Mga ilang metro na lang. Pinilit ko. Kampay. Sipa. Kampay, sipa. Hanggang sa naramdaman ng tuhod ko ang putik. Lupa. Nakahawak ako sa lupa. Gumapang ako. Parang sanggol. Gumapang ako paahon sa tubig. Ang gasgas ng mga bato sa tuhod at si Kuko ay hindi ko na ininda. Nakahiga ako sa damuhan. Basang-basa. Hinihingal. Buhay ako. Buhay ako. Pero hindi pa tapos ang laban. Kailangan kong makahanap ng tao. Kailangan kong iligtas si Angel. Madilim na ang paligid. Tanging liwanag ng buwan at mga bituin ang nagsisilbing ilaw ko. Nasa gilid ako ng isang liblib na kalsada sa Batangas. Puro talahib. Puro puno. Nanginginig ako sa ginaw. Ang basang damit ay dumidikit sa balat ko. Kailangan kong tumayo. Pero ayaw nang sumunod ng mga binti ko. Parang halaya sa lambot. Gumapang ako papunta sa gitna ng kalsada. Tulong? Ang boses ko ay garalgal. Halos walang lumabas na tunog. May narinig akong ugong. Isang makina, papalapit. May ilaw. Liwanag ng sasakyan. Isang truck.
isang lumang truck na may kargang mga gulay. Kumaway ako o sinubukan kong kumaway. Para, pakiusap, para. Pumikit ako dahil sa silaw ng ilaw. Huminto ang truck. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Isang matandang lalaki ang bumaba. Nakatsinelas, nakasando na puti na may mantsa ng langis. Jesus Mariosep, sigaw niya nang makita ako. Ale, anong nangyari sa'yo? Lumapit siya agad. Inalalayan niya ako. Ang mga kamay niya ay magaspang. Kamay ng manggagawa. Pero napakaingat ng hawak niya sa akin. Ang anak ko, bulong ko. Hinawakan ko ang damit niya ng mahigpit. Ang anak ko, nasa lawa, nasa bangka, tulungan mo kami. Hindi siya nagtanong ng marami. Hindi siya nagduda. Sige, Nay. Sige. Dadalhin kita sa ospital. Tatawag tayo ng pulis. Binuhat niya ako pasakay sa truck. Kinuha niya ang kanyang termos ng kape at ibinigay sa akin. Tubig yan, Nay. Inumin mo. Siya si Mang Narding, isang simpleng driver. Hindi niya ako kilala. Wala siyang makukuha sa akin. Pero tinulungan niya ako. Samantalang ang sarili kong anak, ang kadugo ko, ay tinapon ako. Habang umaandar ang truck papuntang bayan, tumawag si Mang Narding sa pulis gamit ang luma niyang cellphone. Hello, sir? May nasagip ako dito. May naiwan daw na bata sa lawa. Opo, pakibilisan po. Pagdating sa ospital, sinalubong kami ng mga nurse. Pakisabi sa Coast Guard, sigaw ko kahit nanghihina. Nasa gitna ng lawa ang anak ko, bangkang puti, kulay asul na life vest. Opo, misis, papunta na sila. Magpahinga na kayo, sabi ng doktor. Pero hindi ako mapakali. Nakatitig lang ako sa pinto, nagdadasal. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Bawat minuto ay parang 1 taon. Paano kung wala na siya? Paano kung tumaob ang bangka? Biglang bumukas ang pinto, isang pulis ang pumasok. Kasunod ang isang stretcher. At doon nakita ko siya, si Angel, nakadextrose. Namumutla, pero gising. Mami! Napaupo ako sa kama, kahit may nakatusok na karayom sa kamay ko. Niyakap ko siya. Niyakap ko siya ng pagkahigpit-higpit. Umiyak kami pareho. Ang luha ng pasasalamat at takot ay naghalo. Nandito na si Mami, anak. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo. Dumating ang mga pulis para kunin ang salaysay ko. Ibinigay ko sa kanila ang lahat. Ang sulat ni Ramon na nasa bulsa ko. Ang lokasyon ng termos na naiwan sa bangka. Mrs., sabi ng investigador habang binabasa ang sulat, sigurado po kayo na anak niyo ang may gawa nito? Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ko ay tuyo na sa pagluha. Ngayon, puno na ito ng determinasyon. Opo, ang anak ko, si Ramon. Hulihin niyo sila bago pa sila makatakas. Mabilis kumilos ang mga otoridad dahil sa termos na na-recover sa bangka. Nakita ng laboratory ang ebidensya, positibo. May benzodiazepines, isang matapang na gamot pampatulog. Tugma ito sa nakita sa dugo namin ni Angel, pero hindi lang iyon ang natuklasan nila. 1 linggo matapos kaming makalabas ng ospital. Pinatawag ako ng hepe ng mga pulis, may kasama siyang taga-NBI. Mrs. Elena, sabi nila. Seryoso ang mga mukha. May nakita pa kaming ibang motibo. Inilatag nila ang mga dokumento sa mesa. Akala niyo po ba ay yung lupa lang na nagkakahalaga ng 300 milyon ang habol ni Ramon? Tumango ako. Yun lang naman ang meron ako. Umiling ang NBI agent. Hindi lang po iyon. Natuklasan namin na 6 na buwan na ang nakakaraan. Kumuha si Ramon ng life insurance policy sa pangalan ninyo. Napakunot ang noo ko. Wala akong pinipirmahan na insurance. Pineke po niya, sagot ng ahente. At ang halaga ng insurance, 100 milyong piso, 100 million pesos. Nanlaki ang mga mata ko. At ang beneficiary, si Ramon Sullivan, ang anak niyo. Para akong sinuntok sa sikmura. Kaya pala nagmamadali siya. At may isa pa po dagdag ng pulis. Inilabas niya ang isang kopya ng last will and testament. Ito po, isang diumanong huling habilin ninyo. Nakasaad dito na kapag namatay kayo, 90% ng lahat ng ari-arian nyo, kasama ang lupa, ay mapupunta kay Ramon. At si Ramon din ang magiging guardian ni Angel at ng natitirang mana nito. Binasa ko ang will. May pirma ko sa dulo.
pirmang kamukhang kamukha ng akin. Hindi ako pumirma nito, madiin kong sabi. Alam namin, Mrs., dahil ipinasuri namin sa handwriting expert. Napaupo ako sa serya, tinantiya ko ang lahat, 300 milyon sa lupa, 100 milyon sa insurance, 400 milyong piso, 400 milyong pesos. Iyon ang presyo ng buhay ko. Iyon ang presyo ng buhay ng kapatid niya. Ganun kami kamura para sa kanya. Nasaan na sila ngayon? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Nasa custody na po namin sila. Sinubukan nilang sumakay ng eroplano papuntang Singapore kaninang umaga, pero naharang sila sa immigration dahil sa hold departure order na inilabas namin. Nahuli na sila. Pero hindi ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko ay lungkot dahil sa pera. Dahil sa papel na may mukha ng tao. Ang batang pinalaki ko sa hirap at ginhawa. Ang batang inaruga ko ay naging isang halimaw. Tumingin ako sa pulis. Gusto ko silang makita, pero sa korte na. Gusto kong makita nila na ang inang akala nilang patay na ay ang inang magpapakulong sa kanila. Ang araw ng paglilitis ay dumating, puno ang loob ng korte. Maraming tao, maraming reporter. Naging laman kami ng balita. Ang mag-inang iniwan sa lawa. Iyan ang tawag nila sa amin. Umupo ako sa witness stand. Suot ko ang pinakamagandang damit ko. Taas noo. Sa kabilang panig. Nakita ko si Ramon at si Vanessa. Nakayuko si Ramon, pero si Vanessa, nakataas pa rin ang kilay. Mukhang matapang pa rin. Nagsimula ang paglilitis. Tumayo ang abogado nila, isang sikat na abogado. Your Honor, sigaw ng abogado. Walang kasalanan ng kliyente ko. Ang totoo niyan, si Elena ay matanda na. Ulyanin, siya ang nagdala sa apo niya sa gitna ng lawa dahil sa kanyang demensya. Sinubukan siyang iligtas ng anak niya, pero huli na ang lahat. Ang sulat, gawa-gawa lang niya iyon. Gasgas na palusot. Gusto nilang palabasin na baliw ako. Tumingin ako kay Ramon. Tinitigan ko siya. Anak, bulong ko sa isip ko. Talaga bang kaya mong sabihin yan sa harap ng Diyos? Pero hindi siya tumingin sa akin. Tumayo ang aking abogado, ang piskal. Your Honor, sabi niya ng mahinahon, gusto kong ipresenta ang Exhibit A, ang peking last will and testament. Ipinakita sa screen ang pirma sa will. Sinasabi ng depensa na totoo ang pirmang ito, pero may natuklasan ang aming expert. Naglabas ang piskal ng isa pang papel. Nakalagay ito sa plastic. Isa itong lumang birthday card, kulay pula. May drawing na cake. Nanlaki ang mata ni Ramon nang makita niya ito. Ito po, sabi ng piskal, ay isang card na ibinigay ni Elena kay Ramon 2 taon na ang nakararaan. Binasa ng piskal ang nakasulat sa card. Happy birthday, anak. Proud na proud ako sa iyo. Magpakabait ka sana lagi. Mahal na mahal kita, anak. Inay Elena. Tumahimik ang buong korte. Kung titingnan ninyo ang pirma ni Elena sa card na ito, sa ilalim ng mga salitang, mahal na mahal kita, at itatapat ninyo sa pirma sa last will. Pinagtabi ng piskal ang 2 pirma sa malaking screen. Parehong-pareho, bawat kurba, bawat tuldok. Iisa lang sila. Dahil iniskan ni Ramon ang pirma ng kanyang ina mula sa birthday card. Kinuha niya ang pirma ng pagmamahal at inilagay sa dokumento ng kasakiman. Nagbulungan ang mga tao sa korte. Grabe! Walang hiya. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Ramon. Alam niyang tapos na. Hindi niya maitatanggi ang ebidensya. Ang pagmamahal ko ang ginamit niyang sandata at ngayon, ang pagmamahal ding iyon ang ebidensya na magkukulong sa kanya. Tumingin ako sa kanya, tumulo ang luha ko. Ramon, sabi ko kahit walang mikropono narinig ng lahat. Ang pirma ko dyan. Ang ibig sabihin niya ay ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo, pero ikaw, kinuha mo ang buhay ko para sa pera. Napahagulgol si Ramon. Si Vanessa ay namutla at napaupo. Ang hatol ng hukom ay mabilis at mabigat. Guilty. Sa kasong parricide at attempted murder. Ang hatol ko ay reclusion perpetua, habang buhay na pagkakulong, walang parol. Pagkapalo ng martilyo ng hukom. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. Pero walang pumalakpak. Walang nagsaya. Dahil sa kasong ito, walang totoong nanalo. Nanalo ako sa korte, pero nawalan ako ng anak. Niyakap ako ni Angel.
Mommy, tapos na ba? Hinalikan ko ang buhok niya. Oo, anak, tapos na. Ligtas na tayo. Lumabas kami ng korte na magkahawak kamay. Ang araw ay sumisikat na. Tapos na ang dilim, panahon na para sa bagong simula. Sabi nila, ang pagpapatawad daw ay isang regalo. Hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi regalo para sa sarili mo. Pero aaminin ko sa inyo, napakahirap ibigay ng regalong ito. Lalo na kung ang taong nanakit sa'yo ay ang taong minahal mo ng higit pa sa iyong buhay. Ang sarili mong anak. Isang buwan matapos ang hatol ng korte. Isang buwan matapos ikulong si Ramon at Vanessa sa bilibid, nagpasya akong gawin ang isang bagay na tinutulan ng marami. Gusto kong bisitahin si Ramon. Sabi ng abogado ko, Mrs. Elena, wag na. Baka saktan ka lang niya ulit. Baka manipulahin ka lang niya. Sabi naman ng mga kaibigan ko, hayaan mo na siyang mabulok doon, Elena. Kalimutan mo na siya. Naiintindihan ko sila. Alam ko na nag-aalala lang sila sa akin. Pero iba ang puso ng isang ina. Kailangan ko siyang makita. Hindi para yakapin. Hindi para ilabas. Kailangan ko siyang makita para masabi ko ang huling paalam. Kailangan ko ito para sa sarili kong kapayapaan. Para sa katahimikan ng kaluluwa ko. Kaya isang maulap na Martes. Sumakay ako sa kotse papuntang Muntinlupa. Papuntang Bilibid. Mabigat ang pakiramdam pagpasok pa lang sa gate ng bilangguan. Ang taas ng mga pader, may mga kawad na tinik sa itaas. Amoy luma, amoy pawis, amoy kalungkutan. Habang naglalakad ako sa pasilyo kasama ng guard, parang bumabalik sa alaala ko ang batang Ramon. Yung batang Ramon na umiiyak kapag nadadapa. Yung batang Ramon na tumatakbo palapit sa akin para magpabuhat. Saan nagpunta ang batang iyon? Saan ko siya naiwan? Nakarating ako sa visiting area, may salamin sa pagitan namin. Doon, nakita ko siya, si Ramon. Nakauniforme ng kulay kahel, ang payat niya. Ang dating makisig na negosyante na laging naka-Amerikana. Ngayon ay mukhang matanda pa sa edad niya. Lubog ang mga mata, magulo ang buhok. Nang makita niya ako, parang nagulat siya. Siguro inakala niya na hindi na ako pupunta. Umupo siya sa kabilang panig ng salamin. Kinuha niya ang telepono. Kinuha ko rin ang sa akin sa unang ilang segundo. Walang nagsalita. Titigan lang. Tinitigan ko ang mukha ng anak ko. Hinahanap ko ang bakas ng pagsisisi. Hinahanap ko ang bakas ng dating Ramon. Inay! Iyon ang unang sinabi niya. Basag ang boses. Salamat, salamat at dumating ka. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay niya. Akala ko hindi mo na ako dadalawin. Inay! Patawad. Patawad, isang salita, 7 letra, pero napakabigat dalhin. Nagsimula siyang umiyak. Yumugyog ang mga balikat niya. Inay, nagsisisi na ako, desperado lang ako noon, si Vanessa. Siya ang nagtulak sa akin. Nalulunod ako sa utang, inay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pinakinggan ko siya. Pinakinggan ko ang mga paliwanag niya. Ang mga sisi niya kay Vanessa. Ang mga dahilan niya. Pero habang nagsasalita siya, may napagtanto ako. Siya pa rin si Ramon na hindi marunong umako ng sariling pagkakamali. Kahit nasa loob na siya ng kulungan. Sinisisi pa rin niya ang asawa niya. Sinisisi pa rin niya ang sitwasyon. Huminga ako ng malalim. Pinutol ko ang pagsasalita niya. Ramon, makinig ka sa akin. Tumahimik siya. Tumingin sa mga mata ko. Nandito ako hindi para ilabas ka. Nandito ako para magpaalam. Nanlaki ang mga mata niya. Inay, anong ibig mong sabihin? Pinapatawad na kita, anak, sabi ko. At sa oras na binigkas ko ang mga salitang iyon, parang may nabunot na tinik sa dibdib ko. Pinapatawad kita, hindi dahil nararapat ka sa patawad, at hindi dahil naniniwala ako sa mga palusot mo. Lumapit ako sa salamin. Pinapatawad kita, dahil ayaw kong bitbitin ang galit na ito hanggang sa hukay. Ayaw kong lasunin ng poot ang natitirang panahon ko sa mundo. Pinapatawad kita para sa akin, hindi para sa iyo. Umiyak siya lalo. Inay, bigyan mo ako ng chance. Kapag nakalabas ako dito, babawi ako. Umiling ako ng marahan. Hindi, Ramon, iba ang pagpapatawad sa pagtitiwala. Pinapatawad kita. Pero hindi na kita pwedeng pagkatiwalaan ulit. Masakit sabihin, pero kailangan. Ang nasira,
ay nasira na. May mga bagay sa mundo na hindi na maibabalik ng kahit anong pandikit. At ang tiwala ko sa iyo ay isa na doon. Pero inay, anak mo ako pagmamakaawa niya. Oo, anak kita. At mananatili kang anak ko. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Dahil ang anak ko mismo ang nagtangkang pumatay sa akin. Tumayo ako. Oras na. Ramon, ito na ang huli nating pagkikita. Hindi na ako babalik dito. Hindi ko na dadalhin si Angel dito. Inay, wag mo akong iwan dito. Sigaw niya habang kumakatok sa salamin. Tinalikuran ko siya. Sa bawat hakbang palayo, naririnig ko ang tawag niya. Inay! Inay! Masakit. Sobrang sakit. Parang hinihiwa ang puso ko. Gusto kong lumingon. Gusto kong bumalik at yakapin siya gaya ng ginagawa ko nung bata pa siya. Pero hindi pwede. Dahil ang batang iyon ay wala na. At kailangan kong protektahan ang sarili ko. Kailangan kong protektahan si Angel. Naglakad ako palabas ng Bilibid. Paglabas ko ng gate, sinalubong ako ng sikat ng araw. Humugot ako ng malalim na hininga. Tapos na. Wala na ang bigat. Naghihintay sa akin ang sasakyan. At sa loob noon ay ang bagong pag-asa. Pagkalipas ng ilang linggo, umalis kami ni Angel sa luma naming bahay. Masyadong maraming alaala doon. Masyadong maraming multo ng nakaraan. Lumipat kami sa isang tahimik na probinsya sa Laguna. Malayo sa ingay ng Maynila. Malayo sa gulo. Bumili ako ng isang simpleng bahay. May malawak na bakuran. May mga puno ng mangga at santol. Dito. Tahimik. Dito. Naririnig ko ang huni ng mga ibon sa umaga. Si Angel. Nagbago na rin. Nung una, palagi siyang binabangungot. Nagigising siya sa gabi na sumisigaw. Takot na baka iwan ko siya. Pero sa tulong ng dasal at sa tulong ng panahon, unti-unti siyang gumaling. Nakikita ko na ulit ang ngiti niya. Yung totoong ngiti. Pumasok siya sa bagong eskwelahan. Nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Minsan, tinatanong niya ako. Mami, galit ka pa ba kay kuya? Hinahaplos ko ang buhok niya at sinasabi. Wala na akong galit anak. Lungkot na lang. Pero ang lungkot, nawawala din yan. At tungkol naman sa lupa, yung lupang pinag-imbutan ni Ramon. Yung lupang naging dahilan ng lahat ng kasamaang ito. Ang lupang nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Gumawa ako ng desisyon na hindi na pwedeng baliin ni Numan. Kinausap ko ang pinakamagaling na abogado. Inilagay ko ang lupa sa isang irrevocable trust fund. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng ibenta, hindi pwedeng isanla, hindi pwedeng galawin ng kahit sino, kahit ako. Nakatago ito para sa kinabukasan ni Angel. Makukuha lang niya ito kapag tumungtong siya ng 25 taong gulang. Sa panahong matured na siya, sa panahong alam na niya ang tama at mali, at may mahigpit na kondisyon sa trust fund, na ang perang ito ay gagamitin lamang sa pag-aaral, sa pagtulong sa kapwa, at sa pagbuo ng pamilya. Hindi ito pwedeng gamitin sa sugal, hindi pwedeng gamitin sa luho. Sinigurado ko na ang perang ito ay magiging pagpapala, hindi sumpa. Natuto na ako. Ang pera ay parang apoy. Pwede itong magbigay ng liwanag at init, pero pwede ring itong tumupok at pumatay. Depende sa humahawak. Ngayon, payapa na ang buhay namin. Simple lang. Nagbubungkal ako sa hardin tuwing umaga. Nagluluto kami ni Angel tuwing gabi. Nagsisimba kami tuwing linggo. Doon, sa loob ng simbahan. Doon ko nahanap ang tunay na sagot sa mga tanong ko. Bakit ito nangyari sa akin? Bakit kailangang pagtaksilan ako ng sarili kong anak? Dati, tinatanong ko yan sa Diyos nang may galit. Pero ngayon, naiintindihan ko na, minsan, kailangan tayong wasakin para mabuo ulit ng mas matibay. Minsan, kailangan nating mawalan para malaman natin kung ano ang tunay na mahalaga. Akala ko noon, ang pamilya ay kadugo. Akala ko. Dahil nanggaling sila sa sinapupunan ko, ay hinding-hindi nila ako sasaktan. Mali pala. Natuto ako ng isang napakahalagang leksyon. Ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo. Ang tunay na pamilya ay yung mga taong nandiyan para sa iyo nung mga panahong wala kang wala. Si Mang Narding na truck driver na sumagip sa akin sa kalsada, siya ay pamilya. Ang mga abogado at pulis na lumaban para sa akin kahit pagod na sila ay pamilya. Ang mga kaibigan,
na hindi ako iniwan nung panahong lugmok ako. Sila ay pamilya. At ang Diyos na hindi natutulog, ang Diyos na nagbigay sa akin ng lakas para lumangoy sa gitna ng lawa kahit gusto ng sumuko ng katawan ko, siya ang sandigan ko. Sa mga kapwa ko magulang na nakikinig ngayon, alam ko ang pakiramdam ninyo. Alam ko ang hirap ng magpalaki ng anak, ang sakripisyo, ang pagtitipid para lang may makain sila. At alam ko rin ang takot na baka balang araw, iwan nila tayo o saktan nila tayo. Pero ito ang payo ko sa inyo, magtira kayo para sa sarili ninyo. Huwag niyong ibigay ang lahat-lahat hanggang sa wala nang matira sa inyo. Dahil kapag dumating ang bagyo, kapag dumating ang unos, ang sarili niyo lang at ang Diyos ang matatakbuhan ninyo, mahalin niyo ang mga anak niyo. Pero turuan niyo rin silang lumaban ng patas. Turuan niyo silang magpahalaga sa hindi material na bagay. Dahil ang pera, nauubos yan. Ang lupa, nawawala yan. Pero ang dangal, ang konsensya, at ang pagmamahal sa Diyos, yan ang yaman na hindi nananakaw. Tinitingnan ko ngayon si Angel habang nagtitilik siya ng halaman sa labas. Ang ganda ng ngiti niya. Wala na ang takot sa mga mata niya. Ligtas na kami. Nalagpasan namin ang pinakamadilim na kabanata ng aming buhay. At ngayon, handa na kaming isulat ang mga bagong pahina. Mga pahina ng pag-asa, pahina ng kapayapaan, at pahina ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Ako si Elena, isang ina, isang survivor, at ito ang kwento ng aking muling pagbangon. Maraming salamat sa pakikinig at naway pagpalain kayo ng may kapal.